Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Una sa ating balitaan, walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakapagpadala na ang kanilang ahensya ng aabot sa 800,000 family food packs sa buong bansa upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng masamang panahon. Bagamat hindi naman ang DSWD ang tumatayong first responder sa mga ganitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan, tiniyak ni Gatchalian na lagi silang nakahandang umalalay at tumulong lalo na sa augmentation ng kinakailangang mga tulong. Iginiit din ni Gatchalian na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga lokal na pamahalaan dahil agad na aabot ang mga lugar na kailangan ng tulong at mabilis ding natukoy kung kailangan ba ng mga ito ng karagdagang family food packs. We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi na pupuntahan, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami. Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act. Isa sa mga tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na ngayong may nararanasang sama ng panahon sa bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Marami pa ring paaralan ang ginagamit bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng epekto sa bansa ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Base sa datos ng Office of Civil Defense at ng Department of Education, nasa 279 na paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, CAR, Mimaropa, Calabarzon at Central Visayas ang ginawang evacuation center. Ayon kay Castro, gumugulong na ang Ligtas Pinoy Act o ang batas para sa konstruksyon ng mga permanente, ligtas at fully equipped evacuation facilities sa bawat syudad at munisipalidad sa buong bansa. Anya, nasa 16 na karagdagang evacuation centers ang ipagagawa ng pamahalaan ngayong 2026 habang karagdagang 32 naman para sa taong 2027. Ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na
ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sumampa na sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Bata ito sa ulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DRRMOC buwat sa 6 na rehiyon sa bansa, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa humigit 21,000 mga magsasaka habang nasa lampas 19,000 ektaryang lupang o lupang sakahan ang apektado, bagay na nagresulta sa pagkasira ng may humigit 17,000 metriko toneladang mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, cassava, high-value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures, gayon din ang mga makinaryang gamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ng tataas pa ang naturang mga bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng inisyal na 20 million pesos na insurance claims sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 169 million ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka mula sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Inaasahan namang madadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magsasaka lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million. At number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only. Si PCIC Vice President Melba Manalo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng epekto ng masamang panahon, mahigpit na tututukan ng Philippine National Police. Para sa kabuang detalye, narito si J. Mark Dagala. Magpapatupad ng zero tolerance sa policy ang Philippine National Police laban sa sinumang magsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na rin ito ng epekto ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo gayon din umiiral pa ring hanging habagat sa bansa. Ayon kay PNPG Police General Jose Melencio Natates Jr., makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan. Lain nito na tiyaking hindi magagamit ang delay sa delivery ng mga supply bunsod ng masamang panahon para samantalahin ang hindi makatuwirang pagtataas sa presyo ng mga agricultural product. Nauna nang sinabi ng DA na hindi nito inaasahang malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural sa kabila ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Hinimok naman ni Nartates sa publiko na iulat sa kanila ang anumang overpricing upang agad nila itong matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Puspusan ang ginagawang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang mga natumbang mga puno, alisin ang mga nagkalat na putik at iba pang debris na magdulot ng panganib at sagabal sa daan. Maigpitan niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahatid ng tulong at kinakailangang serbisyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy sa paghahatid ng tulong ang Philippine Red Cross o PRC para sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang patid ang isinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross, bagay na pinuri ni PRC Chair at CEO Richard Gordon. Ani Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, nakalaan ang mga relief pack para sa mga pamilyang paalis ng evacuation centers at pauwi na sa kani-kanilang tahanan upang may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meals sa mga nananatili pa sa mga evacuation center. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpaalala ang Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang miyembro ang Emergency Loan Program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay SSS Vice President Carlo Villacorta, sinabi nito na bukas at maaaring mag-avail ng Emergency Loan Program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ang kontribusyon at valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Aabot sa 1,000 hanggang 20,000 piso ang maaaring mahiram na halaga depende sa kwalifikasyon ng miyembro. Pagdating sa loan term, ito ay may 7% annual interest rate at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa ika-7 buwan. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang Abril at 30 ng 2027. Sa kulang-kulang po sa 1 linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro. Ng pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nasa humigit 235.5 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasan ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa clean-up at clearing operation sa humigit 1,100 nasirang paaralan, habang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs na
ng lampas 4,100 classrooms. Batay sa pinakahuling datos, humigit 6,800 na silid-aralan ang nasira, gayon din ang humigit 16,000 learning materials, lampas 500 information and communications technology equipment at lampas 11,000 upuan. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sani Angara sa Malacanang na palawakin ang emergency labor assistance sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment para mapabilis ang clean-up at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang maibabalik din ngayong linggo ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction Management Department Manager Engineer Eric Ocampo, nasa 7,000 kabahayan na sineserbisyohan ng Benguet Electric Cooperative at Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang wala pa ring kuryente. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang restoration efforts, katuwang ang ibang tauhan mula sa electric cooperatives na hindi naapektuhan ng masamang panahon. Una na ring nagpaabot ang NEA ng calamity assistance sa mga apektadong electric cooperative. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng halos 200 trash trap sa National Capital Region upang makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ginagamit ang trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang 1,500 estero rangers at river warriors habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations. Kokondak po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Ipinangako mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na agad nitong tututukan ang pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela, oras na humupa na ang baha. Ito ang naging pahayag ni Dizon kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa nasabing kalsada kung saan nakita mismo nito ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo ngayong taon at sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsada kapag umigi na ang lagay ng panahon. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Pagtitiyak pa ni Secretary Dizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang magiging daang isasaayos ng DPWH upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sa mga aksidente. Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo kaya walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magmobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko masyado matagal kasi ang tagal na pag hindi ginagawa ito ng no? So, hopefully in 6 months matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye. DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
House panel inaprobahan ang mga panukalang magpapabilis sa disaster response. Para sa kabuuang ulat, narito si Kathleen Forbes. Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang ilang panukala na magpapalakas sa kahandaan at pagtugon sa panahon ng kalamidad. Walang panukala ang pinagsama para sa substitute bill na naglalayong magtatag ng disaster food banks at stockpiles sa bawat lalawigan at highly urbanized city. Ayon kay Bulacan Representative Agatha Cruz, mahalaga na kahanda na ang pagkain, tubig, gabot at iba pang pangunahing pangangailangan bago pa man tumama ang kalamidad. Anya bawat oras ay mahalaga sa emergency kaya hindi dapat saka pa lang hinahanap, binibili o dinadala ang tulong kapag naroon na ang sakuna. Pinagtibay din ng komite ang panukalang maglilibre sa freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Sabi ni Committee Chair at Cagayan Representative Jojo Lara, madalas na naaantala ang mga donasyon at supply dahil sa gastos sa freight at shipping, kaya makatutulong ang libreng serbisyo upang mas mabilis na makarating ang ayuda sa lugar na nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi na maaabuso at hindi na maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyang diin ni ES Recto na naglaan ng 100 billion peso sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagsasakatuparan ng mga flood control program. Matatandaan na noong 2026 national budget ay inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project bunsod ng pagkakabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga sa ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilinis ng ahensya at may mas malinaw ng direksyon ang pagpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan. We have Secretary Dizon there. And medyo naayos na natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan mapupunta sa flood control program. But within the master plan now of the national government. Yan ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Senate Finance Committee Chair, Senador J.V. Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na Leadership Fund o mga budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang polisiya ni Senate President Sherwin Gatchalian na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginiit din ng senador na wala silang tatanggapin na last-minute budget insertions, lalo na sa Bicameral Conference Committee. Sa halip, sinabi ni Ejercito na ang anumang amendment sa insertion sa national budget ay dapat gawin lamang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret BICAM o tinatawag na small BICAM. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama pero kailangang tiyakin ang transparency sa proseso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, blanko si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure projects sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund dahil kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na ring tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng lokal at regional governments. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lamang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura, habang sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ng social services ngunit nadagdagan ang pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinipensahan naman ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridadaan niya ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na anya'y hindi dapat titingnan o tingnan ng hiwa-hiwalay. Yung budget po, nandyan po ang purpose. Definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nais ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na personal na komprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice sa naging basihan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lamang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit nang magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Palace official, hindi dapat magsalita si Erice ng mga bagay na walang basihan, lalo na kung hindi naman nito direktang nakausap ang Pangulo. Nang matanong naman si Castro sa timeline ng paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos na dapat isampa ang kaso kung may sapat na ebidensya. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay natasan ng Department of Social Welfare and Development na dagdagan pa ang walang gutom kitchen sa bansa. Para sa kabuuang ulat, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar. Pinadaragdagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD ang bilang ng walang gutom kitchen ngayong taon hanggang sa susunod na taon at maabot ang 12 target. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na daragdagan nila ng 3 pa. Ang 3 ng walang gutom kitchen na kasalukuyang nasa Pasay, nasa pier area ng Cebu at market area ng Zamboanga City.
Isa niya sa 3 bubuksan sa taong ito ay isasabay sa birthday ng Pangulong Marcos sa susunod na buwan sa Caraga Region at 2 iba pa. Ipapwesto ni Gatchalian nila ang mga itatayong walang gutom kitchen sa mga area kung saan may mataas na hunger incidents na pati mga seasonal workers ay target na mapakain. Ang walang gutom kitchen ay para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na kung saan may assessment at proseso ng pagtukoy ang DSWD sa mga kwalipikadong makakain sa nasabing kainan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open one more, hopefully by his birthday sa Caraga region, and then another 2. So within the year, remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom program na nakararanas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula Pebrero 24 hanggang Marso 8, habang ang ikalawang round ay isinagawa mula Hunyo 22 hanggang Hulyo 1. Ayon kay SWS Vice President Jay Sandoval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bahagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng Department of Social Welfare Development na ang Globe Telecom ang nagkomisyon ng nasabing survey. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senador Erwin Tulfo planong maghain ng panukalan na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamay-ari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na mabunyag ang umano'y hindi pagbabayad ng mga politiko sa kanilang bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon. Para sa kabuuang ulat, nagbabalita si Nympha Asuncion. Plano ni Senador Erwin Tulfo na isulong isang panukalang batas na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamay-ari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ito ay matapos niyang ibunyag na may ilang opisyal umano na hindi nagbabayad ng kanilang mga bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa mga kooperatiba. Inilahad ni Tulfo ang panukala sa pagdinig ng Senate Energy Committee nitong Huwebes na tumalakay sa posibilidad na alisin sa singil ng mga consumer ang non-technical system loss o kuryenteng naipamahagi, pero hindi maayos na naitala dahil sa human error, meter tampering o pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay Senator Erwin, maraming investors ang interesado sa mga electric cooperative sa ilang lugar pero nahaharangan dahil sa pagkontrol o koneksyon ng mga ito sa mga lokal na politiko. Git ng Senador, walang nagbabago sa ilang electric cooperative kapag gobernador, mayor o kongresista ang may kontrol dito. Pero mas binigyang diin niya ang umano'y pagkakataong may mga politikong hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa electric cooperative. Binigyang diin ni Tulfo na sa huli ay ibang consumer ang napipilitang sumagot sa kakulangan sakitan ng electric cooperative kapag hindi nagbabayad ang ilang opisyal. Sinabi rin naman mabatas na mahihirapan ng gobyerno na ipaliwanag sa publiko kung bakit kailangan nilang magbayad para sa non-technical system loss, lalo na kung may bahagi nito na maaaring maiugnay sa mga hindi nagbabayad o illegal na paggamit ng kuryente. Sa pagdinig, kinumpirma naman ng National Electrification Administration na may mga insidenteng ganito. Bagamat sinabing agad itong nakikialam para tulungan ang mga electric cooperative kapag natutuklasan ang naturang mga kaso. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, nabawasan na ang mga ganitong insidente. Dahil dito, hinimok ni Tulfo si Almeda na humingi ng tulong sa kanyang tanggapan sakaling makapagtala muli ng mga kaso kung saan tumatangging magbayad ng bill sa kuryente ang isang politiko dahil sa koneksyon sa electric cooperative. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magdedesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahihinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito ay para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa Nobyembre 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda sa hindi lalampas sa Hunyo ng 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula Hunyo ng susunod na taon pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang halalan sa Nobyembre dahil sa epekto ng nagpapatuloy na Middle East crisis. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balita kaugnay sa impeachment, House prosecution, hinimok ang publiko na huwag ibase sa social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial. Para sa kabuuang balita, narito si Melanie Valdos Reyes. Hinimok ng House Prosecution Panel ang publiko na huwag ibase sa mga social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa mga ebidensya. Sinabi ni trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ang babala matapos ang ginawang cross-examination ng depensa sa supervising auditor ng Commission on Audit na si Sailin May Del Ocampo. Pilit na tinatanong ng abogado ng depensa si Attorney Ferrer ang auditor kung nakasulat ba mismo sa mga dokumento ng COA ang mga salitang corruption o misappropriation na sinagot naman ng auditor ng hindi. Ayon kay Co, magiging estratehiya na ng kabilang panig ang magtanong at baluktutin ito upang gawing clip video na madaling kumalat sa mga algorithm bubble sa social media ng walang tamang konteksto, katulad lang nangyari sa naunang pinutol-putol o splice video ni House Prosecutor Representative Shell Jokno. Narito ang paliwanag ni trial spokesperson Rene Co. Talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po tuloy-tuloy yung engagement natin hindi lang sa media kung saan dito po mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions na dinidetalyado yung proseso hanggang dulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pa. Batay sa kanyang personal na opinyon bilang abogado, sinabi ni Castro na may elemento ng inciting to sedition sa pahayag ng Vice Presidente. Gayunman sinabi nitong hindi niya sasalungatin ang Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threat. Personally, my opinion. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng Department of Justice at inaasikaso ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng extradition request ng US government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at 2 pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon wala pa silang maibigay na timeline kung kailan maisasampa sa Regional Trial Court ang petisyon for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality kung saan kailangan ang parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa US ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense. Under the Philippine extradition law and the extradition treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Quiboloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality, in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quiboloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines. Yan ang pahayag ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nakikipag-ugnayan na sila sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing at iba pang konsulado sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ang DFA kung kinakailangan kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Giit ni Ratonel, nirerespeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naaayon sa due process at legal na proseso. Hiniling naman ito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang international at sa kasunduan ng Pilipinas at China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pananakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y iligal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Giit naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese nationals dahil may legal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Imbes na anya na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan ay binigyan diin pa ang problema sa kanilang work, visa at passport. Kaya tila lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sang-ayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ang mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Anya ang pagtatanggol ng China sa mga individual ay patunay ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na gawain. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Ipinadala ng Pilipinas ang 40 portable power generators upang makatulong sa mga komunidad na apektado ng patuloy na pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Ang mga Dayden generator na may kapasidad na tig 6 kilowatts ay dumating sa isang hub ng Ministry of Energy ng Ukraine noong Agosto 12. Gagamitin ang mga ito para sa mga sibilyan, kabilang ang backup power para sa mga pasilidad na mahalaga sa mga komunidad. Nagsimula ang humanitarian initiative matapos ang naging pulong noong Pebrero ni na Ukrainian Ambassador Yulia Fediv at Senador Erwin Tulfo na tumulong upang maisulong ang proyekto. Ipinagkaloob naman ng High Volt Traders Incorporated ang mga generator. Ipinadala ang mga ito mula Pilipinas patungo sa Port of Gdansk sa Poland bago ihatid sa Ukraine sa pamamagitan ng RESC-EU Donations Scheme ng European Union Civil Protection Mechanism sa tulong ng Governmental Strategic Reserves Agency ng Poland. Inaasahang makatutulong ang mga generator na mapanatili ang kuryente sa mga mahalagang pasilidad at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na magpatuloy sa kanilang mga pangunahing serbisyo sa gitna ng mga pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ng mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eye-wall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, hakbang para sa patuloy na pagbaba ng konsumo sa kuryente ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa Pangasinan, tinalakay sa isang pulong. Para sa kabuang detalye ng balita, narito ang ulat ni Sara Cayabyab mula Radyo Pilipinas, Dagupan. Pansan siya na nababawasan sa konsumo na kuryente na lokal na gobyerno'y Bayambang Jadluyag Pangasinan, kasumpalan niya pangipaksab na sari paraan pian makatipid tan mas epektibon pangusar na enerhiya. Inpalapag iya na Energy Efficiency and Conservation Technical Working Group jad meeting daad kumatlon quarter ya taon. In matindimat iray representative Manlapod Central Pangasinan Electric Cooperative Austin Pelkio. Piana nanangnang so pananguman at konsumo na kuryente na nanduruman opisina tan pasilidad na LGU.
Jad abitlan meeting at apan tungtungan daso ni paakar at binulan niya report na konsumo manlapod Enero hanggang Hulyo at sayang taon para amin niya LGU accounts. Ang gaman at inatagay na presyo na kuryente tan walay na record ya inbawas na aktual niya konsumo no ikumpara at parehon panaon ng inbanaga taon. Unong at grupo saya so mangipapanangnang na positibong resulta na tuloy-tuloy ya pangipapaksab na sari programa para ed enerhiya tan panagpreserba. Agaman ed tuloy-tuloy na itatagay na bayar at kuryente. Ipapasa na LGU Bayambang ya importante na agawaan so imbawas na aktual ya konsumo panaknak at tuloy-tuloy ya pansasagpot da piyan mas makatipid, epektibo tan responsableng pangusar na enerhiya. Manlalapod Dagupan City, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sara mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. Department of Information and Communications Technology Kalinga na mahagi ng bayanihan SIM card sa mahigit 500 mag-aaral at guro sa bayan ng Lubwagan sa Kalinga. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Nasurok 5 gasot ng estudyante ken manurusuro iti pampubliko a pagadalan sa Jayili ti Lubwagan Kalinga iti nagbenepisyo iti bayanihan SIM card program iti Department of Information and Communications Technology wenno DICT iti kolaborasyon ti Department of Education. Iti bayanihan SIM program ket paset iti tarigagay ti gobyerno ang mapapigsa iti digital inclusion ken masiguro nga awan iti mabati nga underserved sectors no maipapan iti serbisyo publiko karaman digitalization. Bayat iti distribution, napakamuan dagiti benepisyaryo may panggap iti online safety, data privacy, ken responsable a panagusar iti teknolohiya. Iti sidong ti programa, agnumar dagiti ubing ken school personnel iti SIM card nga daan allowance at 25 GB kada bulan, iti uneg ti may sa atawan para iti panagadalda. Pinalagi pa ni DICT Kalinga Provincial Officer Mona Lisa Vizcara dagiti benepisyaryo, asaan da nga ilaklako iti SIM card, wenno usaren dagitoy para iti scam kendado mga illegal nga aktibidad. Sigon kitkwana masapol ang maawatan da aparte ti connectivity iti responsable a panagusar ti nasao a SIM card. Babaen pa iti nasao programa tuloy-tuloy iti suporta ti DICT iti panggap ti gobyerno a may tag-ay ti mas inklusibo ken digitally empowered a pagilian. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Kalinga. Lipat naman tayo sa Mountain Province. Bayan ng Bauco sa Mountain Province, sinimulan na ang 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Para sa kabuang ulat, narito si Arlene Fagian ng Radyo Pilipinas Buntok. Opisyal nga nairugi iti 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity iti munisipyo iti Bauco Mountain Province iti Calman, August 13, 2026. Panggap iti aktibidad amang ipaay ti kanayunan protection kadag iti kwalipikado nga ubing nga agtawon iti 6 a bulan naging gana iti 50 ket 9 a bulan kontra iti kamuras ken rubella. Ti implementasyon ket inatendaran dagiti kamang ti Provincial Health Office iti Mountain Province karaman iti drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Bauco Municipal Health Office, local health workers, barangay partners kanda dumapay nga Bauco officials tapno ada iti koordinasyon da ket papapigsaan da dagiti ganwat iti salunat iti publiko. Sigon iti Bauco Municipal Health Office iti nasaw nga bakuna ket kasapulan nga ipan dagiti guardian wenno paryentes dagiti anak da tapno masalakniban dagiti iti sakit kakaro ti kamuras ken rubella kakaro kadagiti babasit nga ubing ti bakuna ket maysa nga national government program anang rugi idi August 10 ket agibus into no August 28, 2026. Manipod dito Radyo Pilipinas Bontok, Arlene Fagan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Arlene mula Mountain Province. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Protected Area Superintendent sa Calabarzon hinimok na paigtingin ang pagbabantay sa mga protected area. Para sa kabuang ulat, narito si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. Hinimok ng DNR Calabarzon ang mga Protected Area Superintendent o PASU sa rehiyon na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga protected area. Ayon sa pabatid ng DNR Calabarzon, inihayag ni Regional Executive Director Henry A. Adornado na dapat bantayan ng mga PASU ang protected area para patuloy itong mapangalagaan. May kabuuang 11 lehesladong protected areas ang Calabarzon, 14 na initial components at 4 pang karagdagang protected areas na pinamamahalaan at pinangangalagaan. Ayon kay Red Adornado, mahalaga ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga protected area. Lalo pa at nasa 8.1% ng gross domestic product ng bansa ay nagmumula sa turismo kung saan malaki ang ambag ng mga protected area. Ganun din naman sa mga tenural instruments sa protected areas at mga lugar na sakop ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement para maiwasan ang pagbibenta o ang iligal na paglilipat ng rights ng mga benepisyaryo. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Services. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat May mula Calabarzon. Lipat naman tayo sa Mimaropa. Juvenile Palawan Pangolin ligtas na naibalik sa kagubatan ng Rojas. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan. Akabalik sa anang dating irestara ng isa ng Juvenile Palawan Pangolin o Balintong sa Rojas, Palawan. Sigun sa pamunuan ni ang Menro Rojas, akita Israel nangit ang ingkukong wildlife media sa pampublikong sementeryo sa San Nicolas, iging darangalagi sa mga otoridad. Ing examine ni ang Wildlife Extension Carl Fernandez ang Balintong igna-siguradong mayad anang paramatian para bulyawan sa kagaban. Ing buhat ang turnover sa Rojas Police Station sa pagpapanguna, iyang lokal nga gobyerno ang Rojas paagi sa Menro. Kabangkiyay ang Menro sa operasyon ng Palawan Council for Sustainable Development Staff, DNR Senro. Ing tutumod nga critically endangered species ang Palawan Pangolin sagon sa International Union for Conservation of Nature. Ing kilala radiyang flagship species ang banwa ang Rojas sa Idalem, iyang Municipal Ordinance No. 780 Series of 2020 nga gagapakita sa padayon nga malasakit ang mga tao sa kalikasan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jillian mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Second batch ng uplift payout sa bayan ng Calbayog nagpatuloy sa distrito ng Tinambakan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Calbayog sa detalye. Nagpadayon ang ikaduhang batch san payout ilarom san uplift program para sa mga barangay sa Tinambakan District sa Calbayog City. Ginbuhat ang payout sa San Joaquin Covered Court ug Tinambakan Covered Court nga ginpangunahan sa City Social Welfare and Development Office kasugbong ang Department of Social Welfare and Development. Kaupadluwat sa pagpatuman sa aktibidad ang City Mayor's Office, City Health Office, PNP Calbayog, City Population Commission, Philippine Statistics Authority ug mga opisyal san barangay. Samtang nakatalaan buhaton ang ikatulo nga adlaw san uplift payout para naman sa mga barangay tikang sa Calbayog District, partikular ang North Wing ug South Wing Unit ngan Magic 20 Unit. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balves para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur, ipinasuspinde ang outdoor activities dahil sa matinding heat index. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
Gipagawa sa City Government of Tandag ang Executive Order No. 32 Series of 2026 nga temporaryong nagsuspende sa mga outdoor activities lakip ang mga kalihukan nga gihimo sa alfresco settings tungod sa nagpatigbabaw nga taas nga heat index. Ubos sa maong mando dili tugutan ang mga outdoor activities gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon matag adlaw. Tumong niini nga mapanalipdan ang mga residente batok sa posibleng epekto sa sobra nga kainit sama sa heat exhaustion o heat-related illnesses. Gipay magnuan ang mga opisina, organisasyon ug publiko nga sundon ang maong safety measures ug mga eksepsyon nga gilatid sa executive order. Gidasig usab ang tanan nga mag-amping likayan ang dugay nga pagpabilin sa init nga lugar ug magpabiling hydrated ilabi na panahon sa pinakainit nga oras sa adlaw. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. 11th Infantry Division nakiisa sa Digital and Social Media Affairs Summit 2026 Mindanao Leg ng Armed Forces of the Philippines. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas hulo sa detalye. Timao din 11th Infantry Alagdan Division hay karwa adlaw na bihaon sin Mindanao Leg Digital and Social Media Affairs Summit 2026. Piag-uhanan sin 4th Infantry Diamond Division. Timao doon na iniinduwang-duwang stakeholder iban civilian partners sing kasundaluhan. Maksud mapasungin pamaham, held digital and social media landscape. Cognitive warfare, pagpupuha misinformation, disinformation, iban malinformation. Iwan sing kaiba ng pamahal ka parkala, habihaon digital age. Nabilang guest of honor pag-ukap sin pakaradyaan ini kahapon, ini Colonel Francisco Molina, Assistant Chief of Staff for CMOG 7 Philippine Army. Piyatarang niya in summit ini, mabilang suntuan si mga publication officer, maghahambuok tungod na pag-atuwang, habukon bunal hawal, amin makakangiha pamaham iban pangahakad sin raayat. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance o DOF ng 200 milyong euros o humigit kumulang 14 na bilyong piso na pondo mula sa French Development Bank na Agency France de Développement o AFD. Ang pondo ay gagamitin para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development o MEBED 1 program.
Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin ang loan facility upang pondohan ang mga reforma sa patakaran at mga konkretong proyekto, gaya ng proteksyon sa marine ecosystem, solid waste management at blue economy investments. Ang MEBED 1 ay co-finance din ng Asian Development Bank o ADB na nagpapakita ng malakas na pagtutulungan ng Pilipinas at ng international partners nito. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga yamang dagat, pinoprotektahan din nito ang kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa coastal areas at pinatitibay ang ating depensa laban sa climate change. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Voluntaryong ipinatupad ng maliliit na negosyo ang 85 pesos na wage hike para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Ito'y kahit pansamantalang sinuspinde ang dagdag sahod noong July 30 kasunod ng inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court. Kabilang sa mga nagpatupad ng dagdag sahod sa kabila ng temporary suspension ay isang distributor sa LPG industry, isang casual dining restaurant sa Caloocan City at ilang food stands sa Metro Manila. Pinuri naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang nasabing mga establishmento na nagsabing nararapat ang patas na sahod at suporta sa mga manggagawa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipatutupad na sa Agosto 16 hanggang 31 ang Level 12 Fuel Surcharge na dating nasa Level 13. Ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB, sa ilalim ng Level 12, maglalaro na lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9 pesos o 9,550 pesos and 13 centavos naman para sa international destinations depende sa layo. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tukoy na ng gobyerno ang 7 potential sites para sa nuclear power plant. May tig-2 potential sites sa Bataan at Palawan habang tig-1 sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, nakapasa ang potential sites sa preliminary desktop evaluations at multidisciplinary field surveys na isinagawa ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan para mapondohan ang nuclear projects sa gitna ng pagsisikap nito na makapagdagdag ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity sa loob ng 12 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 14 ng Agosto,
Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 29 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 88 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 9 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 81 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 69 na sentimo. Nasa 70 piso at 67 sentimo ang euro, 44 na piso at 1 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 33 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Alam na kung sino ang makakatunggali ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open. Sa ikalawang round ng WTA 1000 tournament, haharapin ni Ayala ang Romanian na si Elena Gabriela Rus matapos nitong talunin si Magda Linnet ng Poland 6-0 at 6-3. Si Rus, 28 anyos at kasalukuyang number 77 sa mundo, ay dating umabot sa career high ranking na number 51. Samantala, si Ayala, seeded number 17 at world number 20, ay may first round bye at ngayon ay gagawa ng kanyang Cincinnati debut laban sa Romanian. Nagkaharap na ang dalawa noong 2024 US Open qualifiers kung saan nanaig si Rus sa 3 set. Nasa mahusay na forma si Ayala sa North America Hardcourt Swing matapos magkampiyon sa Washington DC at umabot sa round of 16 sa Toronto. Si Rus naman ay may kumpiyansa mula sa isa sa kanyang pinakamalinis na panalo sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging bayani si Ethan Aguas sa endgame matapos isalpak ang clutch hook shot sa huling 2.6 na segundo para itulak ang Gilas Pilipinas Boys sa makapagpigil hiningang panalo kontra Chinese Taipei 89-88 sa pagbubukas ng kampanya ng Nationals sa FIBA Under-18 Asia Cup sa Ahmedabad, India. Ang 6'4" standout mula University of the East ay nakalusot sa cut papunta sa basket, nag-fake at saka nag-hook shot laban sa depensa ng Taiwanese para iligtas ang koponan. Nauna nang muntik makuha ng Gilas ang panalo matapos ang malaking defensive stop at abante sa 87-86 pero nasayang ang pagkakataon ng magmintis sa layup.
Sa huling 6.7 segundo, nakapunto si Carter Matthew Coleman para sa Chinese Taipei at ibalik ang abante 88-87 bago ang huling tira ni Aguas. Tumapos si Aguas na may double-double na 16 na puntos at 10 rebounds habang si JB Kagurungan ang nanguna sa scoring para sa Nationals na may 21 puntos. Nagdagdag naman si Prince Carino ng 10 puntos at 9 na rebounds. Para sa Chinese Taipei, si Ting Quan Liu ang nanguna na may 23 puntos habang si Coleman ay may 22. Sa panalo, nakapantay ang Gilas sa Australia sa Group A standings na parehong may 1-0 record. Magtatagpo ang dalawang koponan sa Sabado para sa solong liderato. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang ibang klase na William Jones Cup ang sasalubong sa Strong Group Pilipinas sa kanilang hangaring makuha ang ikatlong sunod na kampyonato. Sa ika-45 edisyon ng torneo, gagamitin ang bagong format kung saan hahatiin sa dalawang grupo ang 8 koponan. Makakasama ng Strong Group sa Group A ang KBL Club Wonju DB Promi at ang national teams ng Japan at Chinese Taipei. Sa Group B naman ay naroon ang Jordan, Malaysia, UC Irvine at developmental squad ng Chinese Taipei. Ang group phase ay lalaruin sa double round robin format, kaya tig-6 na laro ang haharapin ng bawat koponan sa loob ng 7 araw bago ang knockout semifinals. Bubuksan ng Strong Group ang kampanya sa Biyernes, laban sa Wonju DB Promi na may Filipino-American guard at dating Korean Basketball League Most Valuable Player na si Ethan Alvano kasama ang imports na sina Rayshawn Hammonds at Henry Allenson. Handa ang backcourt ng Strong Group na pinangungunahan ni na Remy Martin, Dave Ildefonso, Matthew Wright, DJ Fenner at Jonathan Manalili. Sa frontline, nakatindig ang 7'4" Serbian center na si Boban Marjanovic, kasama sina Tawan Agi, Isaiah Pinheiro, William Navarro, Malik Diop at Sean Ildefonso. Target ng Strong Group na maging unang koponan mula pa noong Iran na makakamit ng 3 magkakasunod na kampyonato sa Jones Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng kapwa Barangay Ginebra at Meralco ang magandang pagtatapos bago ang 9 na linggong pahinga ng PBA Season 50 Governors Cup. Magtatagpo ang 2 koponan sa main game ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Magbibigay daan ang liga sa paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup qualifiers at 2026 Asian Games. Kaya't para sa Bolts at Kings na parehong nasa labas ng top 4 sa Group B standings, malaking bagay ang panalo sa kanilang laban sa gabi bago ang mahabang break. Sa unang laro, makakaharap ng NLEX ang Converge. All-Filipino ang Road Warriors matapos ma-injury si Dequan Jones habang ang Fiber Xers ay nagtatakang makuha ang ikalawang sunod na panalo matapos tapusin ang 4 na sunod na pagkatalo. Nasa ika-5 pwesto ang Ginebra na may 2-3 record, bagay na iniuugnay sa pagkawala ni na Scotty Thompson at Justin Brownlee. Magdadala ng malaking kontribusyon si import Riley Grigsby, ngunit kailangan pa ring umangat ang mga lokal na players. Galing ang Kings sa mabigat na 73-88 pagkatalo kontra Magnolia habang napospone ng laban nila sa Blackwater dahil sa masamang panahon. Samantala, desperado ang Meralco na makabawi matapos ang 3 sunod na talo. Upang putulin ang losing streak, ibabalik ng Bolts ang kanilang unang import choice na si Jordan Varnado
na nagkaroon ng minor injury bago magsimula ang conference. Pinalitan muna siya ni Antonio Hester bilang stand-in. Sa huling laro bago ang pahinga, parehong koponan ay may pagkakataong magbigay ng panibagong sigla sa kanilang kampanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang makakabalik sa paglalaro sa Pilipinas ang returning Premier Volleyball League o PVL star na si Jaja Santiago na ngayon ay kilala na bilang Sachi Minowa matapos makuha ang kanyang professional license mula sa Games and Amusements Board o GAB. Ipinahayag ng GAB nitong Huwebes sa social media ang magandang balita kasabay ng pagbabahagi na matagal nang hinihintay ni Santiago ang pagkakataong muling makapaglaro sa bansa. Si Santiago ay pumirma na sa Creamline Cool Smashers para sa 2026 PVL Invitational bago ang kanyang nakatakdang paglipad sa Estados Unidos para sa bagong yugto ng kanyang karera. Matatandaan na si Santiago ay dating kampiyon sa Japan SV League, isa sa pinakamalakas na liga sa Asia, at ngayon ay nakatakdang sumali sa San Francisco Signal sa League One Volleyball o LOVB sa Amerika sa susunod na taon. Para sa mga fans, malaking bagay ang pagbabalik ni Santiago sa lokal na liga, lalo't isa siya sa mga pinagkakatiwalaang middle blocker ng bansa. Ang kanyang presensya sa Creamline ay inaasahang magdadagdag ng lakas at karanasan sa powerhouse squad na kinabibilangan ni na Eliza Valdez at iba pang PVL stars. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero at JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.